Uli kapag may ganyang pagsasamantala sa mga bata, may obligasyon talaga ang gobyerno na kumilos. So hindi nga po natin mabubura ang sakit ng nangyari at nangyayari pa rin sa Tacloban. Pero tungkulin nating siguraduhin na may matututunan tayo mula rito. May magbabago at may mapipigilang anumang susunod na trahedya. Ang mga groomers na ito ay organisado, marunong magtago sa likod ng fake accounts, kayang magpanggap na kalaro o kaibigan, at araw-araw nag-aabang ng mga batang bibiktimahin. Harapin po natin na hindi pwedeng mag-isa ang ating mga magulang at ating mga guro sa pagharap sa teribleng problemang ito. At sa ganitong kalaking laban, kailangang mas malaki din at malawak ang proteksyon. Kailangan ding masusing tignan ang naging kahinaan ng mga institusyon tulad ng edukasyon, law enforcement, ng pamilya at komunidad, at iba pa. Why did the children have access to guns? May kakulangan ba sa mga parusa para sa mga magulang o caregiver na pinapayagan ang mga bata makapag-access ng mga baril? By now, we must have all seen the photos and videos of alias Rod and alias Nash handling guns. Kailangan na rin ba nating i-review ang mga probisyon ng Juvenile Justice Welfare Act? Kailangan ba nating siyasatin kung ano ang early interventions ng DepEd sa mga estudyante na may mga mental health issues? Paano natin mapangangalagaan ang ating mga estudyante na tahimik na pumapasok sa school at hindi dapat biktima ng matinding karahasan sa kamay ng kapwa nila estudyante? Tiwala ako na mabubuo natin ang storya kung tayo ay magtutulungan. Kailangan natin ng tamang regulasyon para siguruhin na sapat ang gabay at proteksyon sa kabataan online. Kapag may warning signs, dapat may kikilos bago pa maging breaking news. Kapag may groomer o recruiter na lalapit sa bata, dapat may haharang bago pa may masirang buhay. At pag mangyari yan, lahat ay kailangang suriin ng gobyerno. Hindi na po dapat maulit ito.